The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning! Kala ko, Chay, re-remind mo na ako eh. So, thank you so much for having me. Hindi kita May ni-remind. bagong word. Ang trabaho mo ay magbigay ng magandang balita, walang remanding na mangyayari, Pastor. Hindi, ang mangyayari ngayon para sa ating lahat ay reminding. Reminding, hindi remanding. Very good. Oo. Di bang ano yan, Ted? Ano ba yan? Forthwith ba yan? Forthwith? Oo, pero remand. Forthwith remand. Hindi, yung assignment mo kahapon. Ay, Oo, ayan na, Pastor, yung assignment mo daw kahapon. Nalimutan mo. Ginawa ko yan. Ayan na. Ang ginawa mo. Very good student. Sige, Pastor, yun ba? Doon muna, pakinggan muna natin. Well, yung forthwith, Ted, yung idea ng forthwith, inaral ko. Ang tindi pala na to, Brad Ted. Nasa Biblia pala to. Kaya sabi ko, magaling talaga to assignment ni Ted na paaral tuloy ako. So, basically, well, sa English term natin, immediately, without delay. So, maraming verses sa Bible na kahalintulad na to, ng Greek word or Hebrew word na sinabi yung forthwith o yung immediately. Sabi, don't hesitate. Don't make excuses. Do not delay. Yun yung mga idea. Like si Peter, and Andrew, they dropped their nets nung nakita si Jesus at sinabi sa kanila, follow me. Ang ginawa nila, and they forthwith their nets. Parang ganon. They immediately left their nets and followed Jesus. So, maraming ganon. Yung Philippian jailer, ganon din. Nabaptize siya and at sumunod agad siya kay Jesus. So maraming idea yung forthwith, Ted, pero ang idea lang, without excuse, without delay, immediately. Yan, Brad Ted. Nasa Biblia yan. Wow. Because of that, meron kang star. Hindi. Joke lang po. Opo. Si Zacchaeus, Brad Ted, nakakit sa puno. Sabi ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka, kakain tayo sa bahay mo. Forthwith, without delay. Meron ding isa, actually, involving Judas. Yes, oo. Yes. Kasama si Judas dito sa Yes. King James Version, Pastor. Okay. Acts 9:18. Ang sabi, and forthwith he came to Jesus and said, "Hail, Master," and kissed him. Sa Tagalog. At agad-agad, lumapit siya kay Jesus at nagwika, purihin. Sino ang lumapit? Sino? Si Judas. Si Judas. Ayan na. Si Judas ba yung nagmosyon? Hindi! Hoy! Teka lang. Si Pastor na, mamaya na. Hindi, nagmosyon siya na sila ay, ano sabi? Hindi, nagmosyon siya, nahahalik siya kay Jesus. Ayun. Ano mo siya? Yun. Ano? Tama. The Daily Bread na, ano ka ba? Ang klaro ay noon pa man may Judas na. Pero Pastor, Pastor, alam mo, kalamayin mo ang kalooban ng mga Ikaw pa kapatid nagsasabing natin. kalamayin jump. Bakit? Okay, Brad, Ikaw sa'yo na. ikaw The na. floor is yours. Well, susugan ko lang yan, Cha, no? Yung mga naghudas din na ganyan, kahit forthwith nila nilaglag si Jesus, alam naman natin yung ending din ni Judas. Ayaw naman siguro ng mga nagfo-forthwith ngayon. Okay? Dahil talaga nagsisi siya sa huli, pero ending pangit at nagpakamatay siya. Anyway, sige po. Good morning muna, Brian at Gwen Capistrano of CDO. Naka-tune in ngayon on the way sa office nila. As promised, yung asawa ni Ate Marie, yung letter sender kahapon, kausapin naman natin para balance din at focus tayo sa issue lang kahapon. Kung naalala niyo po kahapon si Ate Marie, yung kanyang issue na dekada na kinikim-kim, baka raw kausapin na niya yung husband niya and then i-deal na yung kasalanan. At alam niyo po, paano ba i-deal ang kasalanan? Para makalaya tayo. Kasi ang kasalanan po talagang ipiprison ka niyan, ikukulong ka niyan, ipaparalyze ka niyan. Okay, sabi sa unang 1:19, kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan. Sabi po, if we repent from our sins, sabi po, He is faithful and just daw na magpatawad ang Diyos sa atin and to cleanse us
from all unrighteousness. Alam niyo po yung word na, talking about etymology, dahil si Ted sinimulan, ano? Yung word po na sin, sa Greek word po, ang ibig po sabihin niya ay hamartia. Ibig pong sabihin, we miss the mark. Okay, parang sa pana, yung bulls, hindi mo tinamaan. So kumbaga, God sets a standard, yung perfect standard niya ng holiness. We miss it, kaya tayo nagkasala. From Lucifer, yung una nagkasala sa heaven, gusto maging Diyos. From Adam and Eve, yung pangalawang grupo na nagkasala, dahil sabi ni Lucifer, katulad ng kaso niya, pride, pwede kayo maging Diyos. Okay? You can become like God. At kinagat nga ni Eva at Adan yung patibong ni Lucifer, kaya silang tatlo yung mga nagsimula ng kasalanan dito sa mundo. At marami pong consequence to. Yung asawa ni Ate Marie na nakikinig, it may be personal, the decision to sin, but the effect is communal. Ibig sabihin, ikaw lang yung nagkasala, nagdesisyon na either man babae o magnakaw, okay? O kung ano ng mga kasalanan ginagawa natin. Sana nga sa'yo lang yung dating ng consequence, pero communal po. Katulad sabi ni Ate Marie kahapon, mga anak niya aware na rin naman sa away nila at ginagawa ng tatay nila. So be careful. When we commit sin, it might be personal, the effect is community, at hindi lang yun, makinig po kayo sa mga gustong gumawa ng kasalanan, multi-generational. Okay? Sa Exodus 20, sinabi ron yung sin pumapasa talaga dahil nga, again, kung magnanakaw yung tatay, nakita nung anak na nagnanakaw, napapasa to, okay? Unless makilala si Lord sa process. And lastly, eternal po yung consequence. For the wages of sin is eternal death. Sabi sa Romans po yan, chapter 6. Kaya kung kayo po'y nakikinig at nag-i-enjoy ka sa kasalanan ngayon, na ikaw lang ang nagdesisyon or maring grupo kayo, nagnakaw dyan sa kung ano man, kaba ng bayan or petty cash na kinukupitan mo, reminder lang po, the effect is communal, multi-generational, and eternal ang consequence ng kasalanan. And for us, the way out, sabi sa Romans 6:23, the gift of God is eternal life. Yes, the wages of sin is death. Ang huling part po ng Romans 6:23, pero ang regalo daw ng Diyos ay eternal life. At paano to? Ang simula niyan, nandun po sa unang Juan 1:9. Kung iyahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating mga kalikuan. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam kong ito ay crash course about sin, pero Lord, hopefully naintindihan. Marami, Lord, kaming mga gusto sa buhay at minsan sa kagustuhan naming makuha to, kaligayahan na gusto namin marating, okay? At gusto namin magpayaman agad, na lulubog po kami sa immoral at illegal na pamamaraan. Lord, ituwid mo ang aming landas. Lahat naman kami, Lord, nagkakasala one point in our life. Pero Lord, itong U-turn na ino-offer mo, yung repentance, pagsisisi, Lord, ito'y para sa lahat na lalapit sa iyo with all humility. Hindi lang dahil nahuli kami, kundi dahil na-offend ka namin, holy God. Kaya Lord, salamat sa kapatawaran na in-offer mo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo na lahat ng aming kasalanan at ngayon, nasa sa amin lang. Tatanggapin ba namin ang iyong finished work at the cross? Nabayad na ang aming kasalanan. Tatanggapin na lang namin ang iyong kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we continue to pray para po kay Brad Jeff. Lagi niyo siyang aalagaan, ang kanyang pagmimisyon, ang kanyang kalusugan, para po sa patuloy na aming pakikinig na magandang balita po sa aming palatuntunan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alright, Brad, salamat na marami. We'll catch you tomorrow para sa ating Anong Say Mo, Brad segment naman. Alright, Brad? Brad, batiin ko lang isang napakahalagang tao rin sa aking buhay, si Pastor Doc June Aguilar, aking kasamahang pastor sa Revealed City Church. Happy birthday today. Yan. Happy birthday! Dali, may kakanta. Kantahan po kayo ni Attorney. Okay, Pastor, ha? Attorney? Sige ka. Kantahan natin ang happy birthday. Happy birthday to you. Yun, oh. Si Attorney Kompleto. Claire Castro po ang kumanta ng happy birthday para po kay Pastor. Thank you, attorney. Okay? Alright. Brad Ted, sabihin mo lang kung meron ka pang assignment dahil alam ko na maraming natututunan sa mga aral dito. Pati mga assignment. Well, remand. Yan. yan. Remind. Remanded. Oh, Yan. point. Malalim. Remand. Kung meron. Alright. Oh. And then, Judas was told to remand the Yeah. pieces of gold. Silver.
I'm sorry, the pieces of silver. Ayan. And then hang himself. Ako, Okay, medyo ano sige. to. Okay, Delikado sige. So, to. salamat na Sige, marami, Brad. Brad. Baka sana naman mapunta ito. Ang ganda na ng... Salamat na marami sa ating pakikinig ngayon. Brad Jeff, salamat. Maraming salamat, Brad. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Eliscopides.